Tatang, sino ho sila? Ito agad ang bungad na tanong ni Linda nang makitang may kasama ang kanyang ama. Ngayon lang kasi ito nangyari. Ang ama niya hindi talaga pala barkada. Pili lang ang kinakausap buhat nang mawala ang kanyang ina. Para bang natakot na itong makisalamuha sa mga tao. Laking gulat tuloy ni Linda nang biglang may kasama itong mag-asawa. Si Mr. and Mrs. Palmero. Nakilala ko lang nung isang araw pa. Bumalik sila para bumisita na rin. Anak, sila yung niligtas ko sa mga tambay na nantrip sa kanila. Nandito para magpasalamat at mag-abot ng tulong. Paliwanag ng ama niyang nahihiya at parang kinakabahan pa. Napatango si Linda bago bumati. Magandang araw ho. Salamat po sa tulong ninyo kay tatang. Naku, hindi mo kailangang magpasalamat. Itong tatang mo ang dahilan kung bakit maayos kaming nakauwi sa Manila. Napakabuti ninyong mga tao. Nandito kami kasi nais namin kausapin ng tatang mo. Kung payag ba siya na kukuhanin ka namin. Sabi kasi niya, kailangan mo din ng trabaho. Nabanggit ko naman na naghahanap kami ng makakasama sa bahay. At huwag kang mag-alala kasi pwede kang umuwi dito kahit once a month. Huwag ka lang mahu-homesick. Free lahat. Wala kang dapat alalahanin. Nais lang din naming makaganti sa kabutihan ninyo. Paliwanag ni Mrs. Palmero na ikinagulat ni Linda. Oo, atat na nga siyang magtrabaho. Ito nga trabaho nang lumalapit sa kanya. Hindi na ito palalampasin pa ni Linda. 3 na lamang sila sa buhay. Si tatang niya at ang nakababata niyang kapatid na si Buknoy. Sinusuportahan nila ito sa pag-aaral at oras na para makatulong na rin talaga siya. Oo nga ho sa pinapasukan ko ho kasi nagtatanggalan na at isa ako sa malas na napiling alisin. Payag naman ho siguro si tatang, para sa amin naman po ito Napasulyap siya sa ama niyang tahimik. Tang, payag ka ho diba para sa pag-aaral na rin ni Buknoy? Ayoko sana dahil malayo ho pero may tiwala naman ho ako sa anak ko at sa inyo. Napangiti ang mag-asawa. Huwag kang mag-alala Tang, ituturing namin na parang anak namin si Linda. Hindi namin siya pababayaan. Sa amin siya magtatrabaho at hindi siya magiging ibang tao. Hindi siya mahirapan sa amin Tang. Si Mrs. Palmero ang sumagot. Salamat naman ho kung ganon. Wika ng kanyang ama bago tumango sa kanya, hudyat na ito ay payag. Sa buong maghapon, nag-asikaso si Linda ng mga dadalhin niya. Ang daming bili ni Buknoy na pasalubong pero ang tinandaan lang niya ay ang bili ng kanilang ama. Anak, trabaho ang pinunta mo. Hindi porket mabait sila ay aabuso na ha. Tandaan mo yan palagi. Tang, oo naman po. Dedicated po ako sa trabaho. Papadala po agad ako next week kapag nag-adjust na po ako sa lugar na yon. Pakatatag ka lang Tang ha. Makakaraos din ho tayo. Bandang 3:00, nagpaalam na si Linda. Hindi siya umiyak, pero nang makapasok sa kotse, dito na tumulo ang luhang kanyang pinipigilan. Ayaw niya itong ipakita sa ama niya dahil mas mahihirapan lang ito. Nakita siya ni Mrs. Palmero at agad siya nitong pinakalma. Nalulungkot din ito na kailangan niyang mawalay, pero masaya ito na pumayag siyang mag-stay sa mag-asawa. Wala daw kasing anak na babae ang mga ito. At ang tanging anak lang ay 2 barako. Nauunawaan niya at sobrang gaan din naman ng loob niya sa mga ito. Pagdating sa malapalasyong mansyon ay talaga namang manghang-mangha si Linda. O sige na, magpahinga ka muna. Tapos ay ipapaliwanag ko na lang bukas ang mga simpleng gagawin mo lang. Feel at home Linda. Ikaw ay parte na ng aming pamilya. Kaya wag ka nang mahihiya sa amin. Please, tita and tito na lang ang itawag mo sa amin. Pakiusap pa nito na ikinatango niya. Sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Dahil bago pa lang ay namamahay pa si Linda. Hindi siya makatulog kaya naman naisipan niyang magtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Ngunit pababa pa lang siya sa hagdan, nakasalubong na siya ng binata. Iba ang titig nito sa kanya at amoy din ang alak kaya naman kinabahan siya. Isa ba to sa anak ng mag-asawa? Ito ang naitanong niya sa kanyang sarili. Magandang pinutol siya nito at hinila pabalik.
Sa silid nito, sa labas ay agad siya nitong isinandal sa pinto. Napangisi ito. Lasing nga talaga dahil parang wala sa katinuan. Dito ka pala dumiretso, Jane. Paano kung makita ka ni Mami? Iisipin na naman nun ay napakaloko ko. Ha? Sinong Jane ho? Linda ho ang pangalan ko. Bitiwan mo ko. Sisigaw ako. Sisigaw? Nagawa na natin to ah. Ang arte mo naman ngayon. Isa pang saway ko tatamaan talaga boiled eggs mo. Sabing bitiwan mo ko eh. Buong lakas na itinulak ito ni Linda. Pero bigla siya nitong hinawakan sa bagay na iyon sa kanya. Kaya naman napasinghap siya. Nahawakan ko na to ah. Lahat yan nakita ko na. Bastos ka! Malakas na sigaw ni Linda bago ito pinatamaan sa ibaba ng tuhudin niya iyon. Namilipit ang binata sa sakit at napamura. Shit! Ikaw na babae ka. Parang hindi mo sinisigaw ang pangalan ko ah. Kung mag-inarte ka ngayon. Ha? Hindi nga kita kilala eh. Bago lang ako dito. Buisit kang bastos ka. Babae kita. Isa ko sa mga babaeng... Sinampal ito ni Linda. Hindi ako si Jane. Linda ang pangalan ko. Kaya palang liit nung hawakan ko. Kasi hindi ka naman pala si Jane. Mas lalong nagalit si Linda. Nileegan niya ito para patulugin. Bumagsak ang binata sa sahig at siya namang nasaksihan ng pangalawa nitong kapatid na kauuwi lang galing sa trabaho. What is happening here? OMG! What happened, Iha? Steven anak, gumising ka. Bakit dito ka natulog? Natawa si Christian na kapatid ni Steven. Actually, pinatulog siya ng babaeng yan. Tinuro siya nito. Kasi naman ho, hinawakan niya po kasi ang ano ko. Nahihiyang paliwanag ni Linda bago napayuko. Tinadyakan pa ito ni Christian kahit wala ng malay. Thanks for doing that. Wika nito bago nilampasan ng kapatid at dumiretso sa silid nito. I'm so sorry, Linda. Babaero kasi si Steven. Marahil sa kalasingan. Bukas na bukas, sisermonan namin siya. At we'll make sure na hihingi siya ng tawad sa'yo. Hiyang-hiya si Mrs. Palmero. Nakakahiya ang anak mo. Rinig pa niyang sabi nito nang iwan si Steven na nakahandusay sa lapag. Siya naman ay bumalik na rin sa silid at nagsarado ng pinto. Hindi na nakatulog si Linda hanggang sa mag-umaga. Paano ba naman, paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang mukha ng bastos na si Steven. Pati na rin ang huling sinabi nito tungkol sa laki ng basta, naiinis siya sa tuwing naaalala niya iyon. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, napagpasyahan na niyang bumaba para simulan ang unang araw niya sa trabaho. Diretso siya sa kusina at agad na naghanda ng mailuluto. Masarap siyang magluto dahil siya ang laging gumagawa nun sa probinsya para sa tatang at kapatid niya. Maya-maya lang, narinig na niya ang mga yabag pababa ng hagdan. Wow, ang bango naman yan. Boses iyon ni Christian, ang nakababatang kapatid ni Steven na nakakita sa kanya kagabi. Nakabihis na ito ng pang-opisina at mukhang puyat din pero nakangiti ito sa kanya. Magandang umaga po. Bati ni Linda na medyo naiilang pa. Christian na lang, Linda. At huwag ka na magpo sa akin. Para magkaedad lang naman tayo. Magalang na sagot nito habang nagtitimpla ng sariling kape. Pasensya ka na nga pala kay Steven kagabi ha. Sanay kasi yun na may mga babaeng palihim na pumapasok sa kwarto niya. Pero bilib ako sa'yo. Kasi ikaw lang ang nakagawa sa kanya noon. Bahagyang napangiti si Linda. Salamat po. Ay, Christian pala. Kagabi kasi, nag-alala din ako para sa sarili ko. Habang nag-uusap ang dalawa, bumaba na rin si Tita Elena kasama ang asawa. Baka sa mukha ng mag-asawa ang labis na kahihiyan nang makita si Linda. Linda, Iha, maayos bang tulog mo? Pasensya ka na talaga sa inasal ng panganay namin kagabi ha. Hinihintay lang namin siyang bumaba at talagang matitikman niya ang galit ng tito mo. Galit na wika ni Tita Elena. Eksakto namang pababa na si Steven. Hawak-hawak pa nito ang kanyang ulo na tila sumasakit dahil sa hangover. Pagkakita niya kay Linda na nakasuot ng simpleng duster, bigla itong napaatras at tila natauhan. Steven, lumapit ka nga rito. Sigaw ng kanyang ama na si Tito Roberto. Dahan-dahang lumapit ang binata. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso kay Linda.
Mom, Dad, sorry po. Hindi sa amin ang dapat mong ihingi ng tawad, kundi kay Linda. Anak siya ng taong nagligtas sa buhay namin ni Steven. Pero ganyan ang sasalubungin mo sa kanya sa unang gabi niya rito. Humarap si Steven kay Linda. Kitang-kita ang hiya sa mukha nito. Malayo sa mayabang na itsura niya kagabi. Sorry Linda, akala ko talaga ikaw si Jane. Lasing lang ako kagabi. Sana sa susunod, kahit lasing ka, kilalanin mong hinahawakan mo. At higit sa lahat, matuto kang rumispeto ng babae kahit pa sabihin mong pumupunta sila sa kwarto mo. Napalunok si Steven at tumango na lamang. Umalis agad ito pagkatapos kumuha ng tinapay. Halatang hindi kinaya ang presensya ng dalaga. Pagkatapos ng almusal, ibinigay na ni Tita Elena ang mga detalye ng trabaho ni Linda. Akala ni Linda ay maglilinis siya ng buong mansyon, pero nagulat siya sa sinabi ng ginang. Linda, may mga katulong kami para sa gawaing bahay. Ang talagang nais kong maging trabaho mo ay maging personal assistant at tagabantay ni Steven. Po, tagabantay ng lalaking yun? Oo, iha. Si Steven kasi ang mamamahala sa bago naming branch ng hotel dito. Pero palagi siyang pinupuntahan ng mga babae niya doon at madalas napapabayaan ng trabaho. Gusto kong sumama ka sa kanya araw-araw sa opisina. Bantayan mo ang mga umaaligid sa kanya. Ikaw lang ang nakikita kong may tapang na kayang magpatino sa kanya. Pakiusap ni Tita Elena habang hawak ang kamay niya. Napaisip si Linda. Mahirap ang trabahong ito dahil mainit ang dugo niya sa lalaking yun. Pero naisip niya si Buknoy at si Tatang. Malaki ang sahod na ibibigay ng mga palmero at hindi niya kayang talikuran ang pagkakataong to. Sige po tita, tatanggapin ko po. Sisiguraduhin kong walang makakalapit na babae sa kanya sa oras ng trabaho. Kinabukasan, ang unang araw ng pagpasok nila sa hotel, nakasuot si Linda ng isang formal ngunit simpleng attire na binili pa para sa kanya ni Tita Elena. Pagkapasok nila sa kotse, tahimik lang silang dalawa. Si Steven ang nagmamaneho habang si Linda naman ay nasa passenger seat. Patingin-tingin si Steven sa kanya habang nagmamaneho na tila hindi makapaniwala na ito ang multo na magbabantay sa kanya araw-araw. Tandaan mo Linda, sa opisina, ako ang boss mo, kaya wag mo kong pakikialamanan sa mga gusto kong gawin. Pagmamayabang ni Steven, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging dominante. Nilingon siya ni Linda at ngumiti ng mapang-asar. At tandaan mo rin Sir Steven, ang mga magulang mo nagpapasahod sa akin. Ang utos nila, bantayan ka at ilayo sa mga babae mo. Subukan mong lumandi sa harap ko, titiyakin kong hindi lang pasa ang aabutin mo. Napasimangot si Steven at mas pinabilis lang ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pagdating sa hotel, agad na sumalubong ang isang magandang babae na may suot na maikling palda, ang sekretarya ni Steven na si Chloe. Good morning Sir Steven, I miss you. Malanding bati ni Chloe sabay kapit sa braso ng binata. Tumingin si Steven kay Linda na tila nangahamon kung ano ang gagawin nito. Subalit hindi nagpatalo si Linda. Lumapit siya at marahang tinapik ang kamay ng sekretarya para alisin ito sa braso ng kanyang boss. Magandang umaga rin sa iyo miss. Ako si Linda, ang bagong personal assistant ni Sir Steven. At simula ngayon, lahat ng schedule, papeles at kahit ang paglapit sa kanya, dadaan muna sa akin. Kaya pwede ka nang bumalik sa lamesa mo. Seryosong wika ni Linda na may kasamang matamis ng ngiti. Napanganga na lang si Chloe habang si Steven naman napakamot sa kanyang ulo. Mukhang mahihirapan nga talaga ito sa bago niyang tagabantay. Napanganga na lang si Chloe habang si Steven naman napakamot sa kanyang ulo. Hindi makapaniwala ang binata na ganito katapang ang bago niyang tagabantay. Sa tanang buhay niya, walang nakaganti sa kanya ng ganoon katindi, maliban sa kanyang ina. Pero si Linda, parang hindi ito natatakot sa kanya. Sige na Chloe, bumalik ka na sa ginagawa mo. Utos ni Steven, pilit na itinatago ang pagkailang niya. At ikaw naman Linda, pumasok ka na sa loob. Pumasok sila sa malawak at marangyang opisina ni Steven. Agad na inilibot ni Linda ang kanyang paningin.
Malinis, maayos at halatang pambahay ng isang mayamang lalaki. Naupo si Steven sa kanyang swivel chair at agad na nagbukas ng laptop. Oh, anong gagawin ko dito? Tatayo lang? Tanong ni Linda habang nakapamewang. Bantayan mo ko, di ba? O ayan, nakaupo na ako. Gumagawa ng trabaho. Anong gagawin mo? Tugon ni Steven, hindi man lang siya nililingon. Sabi ng tita Elena, personal assistant mo rin ako. So ibig sabihin, kailangan kong malaman ang mga gagawin mo ngayong araw. Seryosong saad ni Linda. Nilingon siya ni Steven at ngumiti ng mapang-asar. Sige, gusto mong malaman? Heto, kumuha siya ng isang makapal na folder at inihagi sa lamesa. Basahin mo yan. Lahat ng meetings ko ngayong linggo nandyan. At ayusin mo rin ang desk ko. Medyo magulo na kasi. Tinitigan ni Linda ang makapal na folder. Busit na lalaking to, sadyang pinahihirapan ako. Sa loob-loob niya pero hindi siya papatalo. Kinuha niya ang folder at nagsimulang magbasa habang inaayos sa mga gamit sa lamesa ni Steven. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at gwapong lalaki, si Christian. Mukhang seryoso ka yata sa trabaho mo ngayon ah. Asar ni Christian, sabay upo sa sofa. Nilingon niya si Linda at ngumiti. Hi Linda, kamusta naman ang unang araw mo kasama ang mokong na to? Ayos naman Christian, medyo demanding lang po ang boss ko. Ganyan talaga yan si Steven, pero huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa kanya. By the way, may meeting ka ba mamayang lunch? Gusto kong imbitahan si Linda na kumain sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Linda sa narinig. Imbitahan akong kumain sa labas? Si Christian? Nilingon naman ni Steven ang kanyang kapatid at tila hindi nagustuhan ng narinig. May meeting ako mamaya Christian at kailangan ko si Linda para i-take note ang lahat ng mapag-uusapan. Lunch meeting? Hindi ba pwedeng pagkatapos na lang? Pilit ni Christian. Hindi, importante to. Mariing sagot ni Steven. Tiningnan ni Linda ang folder. Walang nakasulat na lunch meeting sa schedule ni Steven ngayong araw. Nagsisinungaling siya sa isip ni Linda. Actually, Sir Steven, wala pong nakasulat na lunch meeting sa schedule niyo ngayon. Wika ni Linda na may kasamang matamis ng ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Steven sa narinig. Hindi niya akalain na babasahin talaga ni Linda ang folder. Biglang nagbago ang schedule. Ngayon lang tumawag ang client. Tumingin si Christian kay Steven na tila nagdududa. Okay, sige na nga, next time na lang Linda. Tawa ni Christian bago lumabas ng opisina. Pagkaalis ni Christian, agad na lumingon si Steven kay Linda at seryoso siyang tinitigan. Bakit mo ginawa yun? Alin po, Sir Steven? Yung pagsisinungaling mo tungkol sa meeting ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Talaga namang wala pong nakasulat na lunch meeting sa folder. Tugon ni Linda habang patuloy na inaayos ang mga gamit sa lamesa. Alam ko, pero bakit kailangan mo pang sabihin sa kanya? Tinigil ni Linda ang kanyang ginagawa at hinarap si Steven. Dahil ayoko pong magsinungaling sa kapatid niyo at higit sa lahat, ayoko pong gamitin niyo ko para makaiwas sa kanya. Natahimik sa narinig si Steven. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa tanang buhay niya, walang nakapagsalita sa kanya ng ganoon katindi. Sige na. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Bulong ni Steven habang muling ibinabaling ang paningin sa laptop. Dumating ang oras ng lunch. Dahil wala namang meeting, napagpasyahan ni Linda na kumain na lang sa cafeteria ng hotel. Habang kumakain siya, biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Linda! Bosesing ni Christian. Nilingon siya ni Linda at ngumiti. Christian, akala ko umalis na kayo. Hindi pa. Hinihintay ko lang na matapos ang meeting ni Steven. By the way, kamusta ang trabaho mo dito sa hotel? Nagugustuhan mo ba? Maganda po dito at marami po akong natututunan. I'm glad to hear that kasi alam mo, gusto ko sanang imbitahan ka na manood ng sine mamayang gabi. Wika ni Christian na may kasamang matamis ng ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Linda sa narinig. Sine? Si Christian? Sige po, wala naman po akong gagawin mamayang gabi. Great, I'll pick you up at 7 p.m. Pagkaalis ni Christian, agad na nagring ang phone ni Linda, si Steven. Saan ka na naman pumunta Linda? Bumalik ka na dito sa opisina. May meeting tayo in 10 minutes. Sige po, Sir Steven, OTW na po.
Sinong kausap mo kanina sa cafeteria? Tanong ni Steven habang nakapamewang. Si Christian po. Sagot ni Linda habang inaayos ang kanyang mga gamit. Anong pinag-usapan ninyo? Tanong ni Steven na tila nagsiselos. Inimbitahan po niya ako na manood ng sine mamayang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Steven sa narinig. Hindi niya akalain na yayayain ng kanyang kapatid ang kanyang tagabantay na manood ng sine. At pumayag ka naman. Opo naman, wala naman po kung gagawin mamayang gabi. Sigurado ka ba? Baka naman sadyang gumagawa ka lang ng paraan para makasama siya. Hindi po Sir Steven, sadyang inimbitahan niya lang po ako na manood ng sine. Natahimik sa narinig si Steven, hindi niya alam kung anong sasabihin. O siya, sige na. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Dumating ang oras ng pag-uwi. Pagkababa nila sa elevator, agad na sumalubong si Christian na may suot na formal na polo shirt. Hi Linda, handa ka na ba? Oo Christian, sagot ni Linda na medyo kinakabahan pa. Nilingon naman ni Steven ang kanyang kapatid at tila hindi nagustuhan ng narinig. Saan kayo pupunta? Manunood ng sine. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina? Christian, kailangan ko si Linda para i-take note ang lahat ng mapag-uusapan. Gabi na, hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi Christian, importante to. Tumingin si Christian kay Steven na tila nagdududa. Okay, sige na nga. Next time na lang talaga, Linda. Maya-maya lang, biglang nagring ang phone ni Steven. Si Chloe. Hi Sir Steven, pwede ka bang pumunta sa akin? May importante akong sasabihin sa'yo. Wika ni Chloe sa kabilang linya. Nilingon ni Steven si Linda at ngumiti ng mapang-asar. Sige, papunta na ako dyan. Pagkababa ni Steven ng phone, agad siyang sinalubong ng seryosong mukha ni Linda. Sino ang kausap mo sa cellphone kanina, Sir Steven? Si Chloe. Bakit nagsiselos ka ba? Hindi po, sadyang nag-aalala lang ako para sa'yo. Nag-aalala? Bakit naman? Dahil alam ko pong pupunta ka sa kwarto niya para makasama siya. At alam ko pong hindi yun makakatulong sa'yo. Baka mapabayaan mo ang trabaho mo. Hindi ako sumama kay Christian dahil sabi mo may mahalagang meeting. Sana tumupad ka sa sinabi mo. Seryosong wika ni Linda. Natahimik sa narinig si Steven. Nang sumunod na mga araw, parang naging aso't pusa ang turingan ni Linda at Steven sa loob ng opisina. Walang gustong magpatalo. Tuwing may lalandi kay Steven, mabilis pa sa 4:00 na humaharang si Linda. Bit-bit ang kanyang matatamis ng ngiti at nakakamatay na mga sulyap. Sa kabilang banda naman, kapag nagpapakita ng motibo si Christian kay Linda, bigla namang nagiging workaholic si Steven at dinadagdagan ng trabaho ng dalaga para hindi ito makaalis. Isang hapon, habang abala si Linda sa pag-aayos ng mga papeles, biglang pumasok si Steven na may dalang isang paper bag. Inilapag niya ito sa tapat ng lamesa ni Linda nang hindi tumitingin. Ano yan Sir Steven? Suotin mo yan mamaya. May dadaluhan tayong importanteng charity gala ng hotel. Bilang assistant ko, kailangan mong sumama. Seryosong utos ni Steven bago mabilis na naglakad pabalik sa swivel chair niya para magkunwaring busy. Binuksan ni Linda ang bag at bahagyang napasinghap. Isang napakagandang kulay navy blue na evening gown ang nasa loob noon. Simple lang ang tabas pero halatang napakahusay ng pagkakagawa at eksakto sa kanyang sukat. Napatingin siya kay Steven. Paano niya nalaman ang sukat ko? Sa loob-loob niya. Medyo naantig ang puso niya pero pinigilan niya ang sarili. Trabaho lang to Linda, huwag kang marupok. Paalala niya sa sarili. Gabi ng okasyon. Pagbaba ni Linda sa labi ng hotel kung saan gaganapin ang gala, tila huminto ang mundo para kay Steven. Sanay siyang makakita ng mga babaeng todo kolorete at magarbo ang kasuotan. Ngunit si Linda ay iba. Simple lang ang pagkakatali ng buhok nito. Manipis ang makeup at suot ang gown na binili niya. Litaw na litaw ang natural na ganda ng dalaga na hinaluan pa ng kanyang kakaibang tapang at kumpiyansa sa sarili. Napatitig si Steven ng matagal, dahilan para mapansin ito ni Linda. Oh, Sir Steven, may dumi ba sa mukha ko? O baka naman natatakot ka na baka masapak ulit kita kapag tumitig ka ng ganyan? Biro ni Linda para basagin ang katahimikan. Natauhan si Steven at agad na umalo ng kanyang lalamunan. Oh, hindi ah. Ang ibig kong sabihin, mukha kang tao ngayon. Bagay sa'yo ang gown.
Tara na nga sa loob. Bahagyang natawa si Linda sa pagkautal ng kanyang boses. Pagpasok sa malawak na ballroom, agad silang pinagtinginan ng mga tao. Bagay na bagay silang tingnan. Ang gwapo at kilalang bachelor na si Steven Palmero at ang kanyang misteryoso ngunit napakagandang kasama. Hindi nagtagal, lumapit si Christian na mukhang gulat din sa pagbabago ng itsura ni Linda ngayong gabi. Wow Linda, you look absolutely stunning. Puri ni Christian, sabay kuha ng kamay ni Linda para halikan ito ng magaan. At kung alam ko lang na ganito ka kaganda sa gown, sana ako na lang ang nag-imbita sa'yo bilang date ko. Salamat Christian, nakangiting sagot ni Linda habang nararamdaman ng bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Bago pa man makaporma ng husto si Christian, biglang sumingit si Steven sa pagitan nilang dalawa at marahas na kinuha ang kamay ni Christian mula sa kapatid. Christian, marami pang investors ang naghihintay sa iyo doon sa kabilang lamesa at si Linda ay narito bilang assistant ko, hindi para makipag-flirt sa iyo. Natawa ng mahina si Christian at itinaas ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Okay bro, relax kasi masyado kang seryoso. Ginagaya mo pa ako sa'yo na malandi sa babae. Habang abala si Steven sa pakikipag-usap sa mga business partners ng pamilya, nagpaalam muna si Linda na magtutungo sa powder room. Pagkatapos niyang mag-ayos, lumabas siya sa isang mas tahimik na veranda ng hotel para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya roon ng isang pamilyar na muka, si Chloe, ang sekretarya ni Steven na nanggagalaiti sa galit. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo Linda? Ginagamit mo lang ang tatay mo para makapasok sa pamilya ni na Steven. Isang hamak na probinsyana na nagpapanggap na bodyguard pero ang totoo, inaakit mo lang si Steven at pati na rin si Christian. Humarap si Linda. Miss Chloe, nandito ako para magtrabaho at sundin ang utos ni na Tita Elena. At kung may problema ka sa posisyon ko, pwede ka namang magreklamo sa kanila. Don't act innocent. Alam kong target mo ang pera nila. Sigaw ni Chloe, sabay angat ng kamay para sampalin si Linda. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na nasalo ni Linda ang bisig ni Chloe. Sa isang iglap, pinilipit niya ito ng bahagya, dahilan para mapatili si Chloe sa sakit at mapaluhod. Subukan mo kung saktan Chloe, at titiyakin kong hindi mo na magagamit yung kamay mo. Bitiwan mo siya. Isang baritonong boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likod. Nilingon ito ni Linda at nakita si Steven na kararating lang. Bakasang seryosong ekspresyon sa muka. Agad na binitiwan ni Linda si Chloe na umiiyak na lumapit kay Steven. Steven, look at her. Sinaktan niya ako. Sinabi ko lang naman na hindi siya bagay sa lugar na to dahil katulong lang siya. Tapos sinaktan pa niya ako. Sumbong ni Chloe habang nakahawak sa kanyang braso. Tumingin si Steven kay Chloe. Pagkatapos ay kay Linda na nananatiling tahimik at nakatayo ng tuwid. Handa sa kung anong sasabihin ng kanyang boss. Humarap si Steven kay Chloe at malamig na nagsalita. Chloe, narinig ko ang lahat bago pa ako lumapit dito. At tama si Linda. Siya ang personal assistant ko na pinili ng mga magulang ko. So kung may rerespetuhin ka sa hotel na to, siya yun. Pwede ka nang umalis. At wag na wag ko nang makikita ang mukha mo sa opisina ko simula bukas. Dahil tanggal ka na. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa narinig bago umiiyak na tumakbo. Naiwan silang dalawa ni Steven sa veranda. Tumingin si Linda sa binata. Medyo nagulat sa naging desisyon nito. Bakit mo ginawa yun? Akala ko ba kakampihan mo siya dahil alam ko na naging babae mo rin siya. Lumapit si Steven kay Linda. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito. Tinitigan niya si Linda sa mga mata. Nawala ang yabang at napalitan ng isang seryosong emosyon. Sabi ko sa'yo, di ba? Gusto kong magbago. At isa pa, hindi ko hahayaang may humawak o manakit sa tagabantay ko. Dahil simula ngayon, ako naman ang magbabantay sa'yo. Napatigil si Linda. Naramdaman ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na hindi niya kailanman naramdaman noon. Napatitig si Linda kay Steven. Pilit na binabasa ang emosyon sa mga mata nito. Maya-maya pa, bigla siyang natawa ng mahina at umatras ng isang hakbang. Naku Sir Steven, umiral na naman po ang pagiging bolero ninyo. Dahil ba nakainom kayo?
Sinasabi ko sa inyo, hindi tatalab sa akin ng mga ganyang linya. Bumalik na nga tayo sa loob, baka hinahanap na kayo ni na Tita Elena. Wika ni Linda, sabay talikod para itago ang bahagyang pamumula ng mukha niya. Napakamot na lang sa ulo si Steven, sabay bulong sa sarili. Bakit ba kapag sa ibang babae, isang kindat ko lang nahuhulog na, pero sa isang to, para akong laging nakikipagyera. Pero imbis na mainis, nakaramdam siya ng kakaibang excitement. Hindi muna siya aamin. Gusto niyang patunayan kay Linda na seryoso siya at hindi lang basta isang lalaking naglalaro. Pagbalik nila sa ballroom, saktong tapos na ang programa. Dahil gabi na, napagpasyahan ng pamilya Palmero na magkakasabay na silang umuwi sa mansyon gamit ang malaking family van nila. Habang nasa biyahe, dahil sa pagod sa buong magdamag na pag-aasikaso, hindi napansin ni Linda na unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng biyahe, tuluyan ang nakatulog ang dalaga. Dahil sa bawat ugong at liko ng sasakyan, dahan-dahang sumandal ang ulo ni Linda sa balikat ni Christian na katabi niya sa kanang bahagi. Napatingin si Christian sa kanyang balikat. Nang makitang mahimbing ang tulog ni Linda, isang tipid at napakatamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata. Dahan-dahan niyang inayos ang posisyon nito para mas maging komportable ang tulog ng dalaga. At bahagya pa niyang hinawakan ng kamay ni Linda na nakapatong sa kandungan nito. Ang hindi alam ni Christian, lahat ng kilos niya, kitang-kita ni Steven mula sa rearview mirror ng sasakyan. Mariing napahawak si Steven sa kanyang upuan sa unahan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at nakaramdam siya ng matinding init sa kanyang dibdib. Iba ang paraan ng pagtingin ni Christian kay Linda. Hindi ito tingin ng isang amo sa katulong at hindi rin ito tingin ng isang lalaking nakikipaglaro lang. Parang may paghanga sa mga mata ng kapatid niya. Sinasabi ko na nga ba? Sa loob-loob ni Steven habang mariing kinakagat ang kanyang labi. May gusto si Christian kay Linda. Kinabukasan, maagang nagising si Linda para maghanda ng almusal. Pagkababa niya sa kusina, laking gulat niya nang makitang naroon si Christian. Nakasandal sa may counter at may hawak na tasa ng kape habang nakangiti sa kanya. Magandang umaga, Linda. Maayos bang tulog mo? Bati ni Christian na halatang mas masigla kaysa sa mga nakaraang araw. Magandang umaga rin, Christian. Naku, pasensya na nga pala kagabi ha. Nakatulog pala ako sa tabi mo sa sasakyan. Nakakahiya. Ano ka ba? Okay lang yun. Actually, nag-enjoy nga ako kasi naging unan mo ang balikat ko. Biro ni Christian na may kahulugan dahilan para magkatitigan sila. Kumuha si Christian ng isang maliit na box ng chocolates mula sa bulsa niya at inabot kay Linda. Para sa'yo, pampagising sa unang trabaho mo sa umaga. Ano yan? Isang malamig at seryosong boses ang biglang pumutol sa eksena. Lumitaw si Steven mula sa pinto ng kusina. Magulo pa ang buhok at nakasuot lang ng kanyang panloob na sando at pajama. Dire-diretso siyang naglakad at pumuesto sa gitna ni Linda at Christian. Chocolate lang naman, binibigyan ko lang si Linda. Depensa ni Christian habang pinapanatili ang kanyang kalmadong tono. Bawal sa kanyang matamis sa umaga. At isa pa, Christian, marami kang trabaho sa kabilang kumpanya natin ngayon, di ba? Bakit hindi ka pa umaalis? Pambabara ni Steven habang kinukuha ang box ng chocolate mula sa kamay ni Christian at inilapag sa malayong lamesa. Tumingin si Christian ng diretso sa kanyang kapatid. Ramdam niya ang tensyon at alam niyang sinasadya ni Steven na siya'y harangan. Imbis na pumatol, ngumiti lang si Christian kay Linda. Sige Linda, mauna na ako. Mag-ingat ka sa trabaho ngayon. Pagkaalis ni Christian, agad na hinarap ni Steven si Linda na kasalukuyang naghihiwa ng bawang. Bakit mo tinatanggap ang mga binibigay niya? Tandaan mo Linda, bodyguard at assistant kita. Huwag kang basta-basta nagpapadala sa mga pakitang tao ng iba. Ibinaba ni Linda ang kutsilyo at hinarap ang boss niya. Sir Steven, binibigyan lang naman ako ng chocolate ng kapatid mo. Bilang pasasalamat dahil nakakwentuhan niya ako. Ano bang masama doon? At bakit parang galit na galit ka yata tuwing lumalapit sa akin si Christian? Napatigil si Steven. Hindi niya pwedeng sabihin na nagsaselo siya dahil alam niyang aasarin lang siya nito. Dahil ayoko madistract ka sa trabaho mo.
Paano mo ko mababantayan kung busy ka sa pakikipag-usap sa kanya? Yun lang yun. Pagdadahilan ni Steven, sabay talikod at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Naiwang nakatayo si Linda sa kusina. Napakamot sa kanyang pisngi at napabulong. Napakaisip bata talaga ng lalaking yun. Akala mo naman kung sinong gwapo. Pero sa kabila ng kanyang inis, hindi mapigilan ni Linda ang mapangiti dahil sa kakaibang ugali na ipinapakita sa kanya ng binata. Pagpasok nila sa opisina ng araw na yon, ramdam pa rin ang bigat ng aura ni Steven. Pabagsak niyang inilapag ang kanyang leather bag sa lamesa at dire-diretsong naupo sa swivel chair nang hindi man lang tinatapon ng kanyang karaniwang mapang-asar na tingin kay Linda. Sir Steven, heto na po ang kape ninyo. Black coffee, walang asukal, parang yung mukha niyo ngayon. Biro ni Linda, sabay lapag ng tasa sa ibabaw ng desk nito. Salamat. Tipid na sagot ni Steven, sabay bukas ng laptop. Walang asar, walang sumbat. Ipinagpatuloy lang niya ang pagtipa na tila ba may malaking kaaway ang keyboard sa tindi ng kanyang pagpindot. Napasandal si Linda sa gilid ng lamesa at pinag-cross ang kanyang mga braso. Aba, milagro, hindi ka yata pumapalag ngayon. May masakit ba sa'yo? Yung natamaan ko ba nung nakaraang gabi, kumikirot pa rin? Dito na natigil si Steven sa pagtitipa. Tumingala siya kay Linda. Seryoso ang mga mata na may halong kunot sa noo. Linda, seryosong tanong. Gusto mo ba si Christian? Napatigil si Linda. Hindi inaasahan ang biglaang pag-usisa ng binata. Ha? Ano namang klaseng tanong yan, sir? Mabait si Christian. Magalang. At higit sa lahat, hindi mapusok. Tulad ng iba dyan kapag lasing. Mas lalong nag-igting ang panga ni Steven sa narinig. So mas gusto mo nga ang mga katulad niya? Yung mga pa-gentleman? Yung mga nag-aabot ng tsokolate sa umaga? Ano ba kasing pinuputok ng butchi mo, Sir Steven? Trabaho lang ang pinunta ko rito, hindi para maghanap ng lalaki. Diretsahang sagot ni Linda, bagamat sa loob-loob niya, nakakaramdam siya ng kakaibang kaba sa takbo ng kanilang usapan. Mabuti naman kung ganoon. Bulong ni Steven bago muling ibinaling ang tingin sa laptop, pero halatang hindi siya makapag-concentrate sa binabasa. Kinahapunan, nagkaroon ng biglang inspection si Steven sa mga silid ng hotel para sa gaganaping malaking conference kinabukasan. Siyempre, buntot-buntot sa kanya si Linda bilang tagabantay at assistant. Halatang naglalakad sila sa mahabang hallway. Biglang huminto si Steven sa tapat ng isang pinto. Tingnan natin kung maayos ang pagkakalinis dito. Saad ni Steven, sabay bukas ng pinto gamit ang kanyang master key. Pumasok sila sa loob. Napakaganda ng suite. May malaking glass window, nakitang-kita ang ganda ng lungsod mula sa itaas at isang malaking king-size bed sa gitna. Habang abala si Linda sa pag-usisa sa mga kurtina, hindi niya napansin na lumapit sa kanya si Steven. Linda. Oh, lumingon si Linda. Ngunit laking gulat niya nang ma-realize na isang dangkal na lang pala ang distansya ng kanilang mga muka. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabangon ni Steven. Kapag ba nagbago ko ng tuluyan, may pag-asa bang mapansin mo rin ako? Hindi bilang boss, kundi bilang ako. Mababa at seryosong tanong ni Steven. Ramdam ni Linda ang tindi ng titig nito na tila ba hinihigop ang kanyang buong pagkatao. Napalunok si Linda. Ang tapang na ipinagmamalaki niya, biglang naglaho. Sir, anong pinagsasasabi mo? Sabay silang napalingon sa pinto nang makarinig ng tunog. Laking gulat nila nang makitang nakasara na ito ng mahigpit. Agad na lumapit si Steven at pinihit ang doorknob, ngunit ayaw nitong bumukas. Shit, automatic lock at sira yata ang card reader nito sa loob. Hindi pa pala napapalitan ng maintenance. Inis na wika ni Steven, sabay kap-kap sa kanyang bulsa. Naiwan ko ang phone ko sa sasakyan. Linda, nasaan ang cellphone mo? Nasa desk mo, sir. Sabi mo kasi, bitbitin ko yung mga mabibigat na folder, kaya iniwan ko muna roon. Ibig sabihin, makukulong tayo ritong magdamag? Mukhang ganun na nga. Sagot ni Steven. Pero sa kabila ng inis, may bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi na mabilis din niyang itinago. Samantala sa ibaba ng hotel, kararating lang ni Christian galing sa kabilang branch ng kumpanya. May dala siyang bouquet ng paboritong bulaklak ni Linda
Napalihim niyang nalaman mula kay Tita Elena. Plano niya sanang sorpresahin ng dalaga pagkatapos ng shift nito. Dumiretso si Christian sa opisina ni Steven. Ngunit laking gulat niya nang makitang walang tao. Tanging ang phone lang ni Linda at ilang gamit ni Steven ang nasa ibabaw ng lamesa. Nasaan sila? Tanong ni Christian sa isang dumaang staff ng hotel. Sir Christian, nakita ko po si Sir Steven at si Ma'am Linda na umakyat sa penthouse floor para mag-inspect ng mga rooms kanina pang 4:00. Tumingin si Christian sa kanyang relo. 7:00 ng gabi. Imposibleng umabot ng 3 oras ang simpleng inspection. Agad na dinalaw ng matinding pag-aalala at kakaibang selos ang dibdib ni Christian. Alam niya kung gaano kapusok ang kapatid niya. At alam din niya kung paano ito tumingin kay Linda nitong mga nakaraang araw. Sige, salamat. Seryosong saad ni Christian sabay lakad ng mabilis patungo sa elevator. Habang paakyat ng elevator, mariing hawak ni Christian ang bouquet ng bulaklak. Determinado siyang mahanap ang dalawa. At sa unang pagkakataon, handa na siyang makipagkumpetensya sa kanyang sariling kuya para sa atensyon ng babaeng palihim na nagpatibok ng kanyang puso. Sa loob ng suite, unti-unti nang nilalamon ng dilimang silid dahil sumapit na ang ganap na 8:00 ng gabi. Busit na lakyan, bakit ngayon pa nasira? Inis na bulong ni Linda habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa gilid ng kama. Huwag ka na magreklamo, mas okay na to kaysa naman mapahamag tayo. Sagot ni Steven na kasalukuyang nakahiga sa kama. Nakauna ng 2 kamay sa kanyang ulo habang nakatingin sa kisame. Nilingon siya ni Linda ng matalim. Madali sa inyong sabihin yan, sir. Kasi sanay kayo sa marangyang kwarto. Ako, nag-aalala na ako kinatatang at buknoy sa probinsya. Tsak na tumatawag ng mga yun sa cellphone ko. Natahimik si Steven. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Malapit sa kinaroroonan ni Linda. Kitang-kita ang seryosong mukha ng binata. Huwag kang mag-alala. Alam ni Mami na kasama mo ko. At kung may mangyari mang emergency, sa kanila muna tatawag ang pamilya mo. At saka salamat pala. Salamat? Para saan naman yan? Para sa pagtsatsaga mo sa akin. At kung gago ko nung unang gabi natin. At alam kong mahirap akong pakisamahan. Pero simula nang dumating ka, parang mas gusto ko nang pumasok sa... Pag-amin ni Steven, sabay iwas ng tingin dahil nararamdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napatitig si Linda sa kanyang boss. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ka-vulnerable ang binata. Na wala ang pagiging mapagmataas at babaero nito at ang natira ay ang totoong Steven Palmero. Nakaramdam si Linda ng kakaibang kurot sa kanyang puso. Pero bago pa man siya makasagot, ay biglang gumawa ng malakas na tunog ang tiyan niya. Agad na napakagatlabi si Linda sa tindi ng hiyat na payuko pa. Napatigil si Steven bago humagalpak ng tawa. Gutom ka na pala, hindi mo man lang sinabi. Anong nakakatuwa? Natural, tao lang ako nagugutom. Kaninang tanghalian pa yung huli kong kain dahil sa dami ng pinagawa mo. Tumayo si Steven at naglakad sa mini refrigerator ng suite. Binuksan niya ito at kumuha ng ilang deboting juice at isang platito ng mga tsokolate at cookies na stock para sa mga VIP guest. Inilapag niya ito sa sahig, saktong sa harap ni Linda, bago siya umupo sa tabi ng dalaga. O, kainin mo yan. Pasensya na, yun lang ang mayroon dito ngayon. Salamat, bulong ni Linda. Kumuha siya ng isang cookie, tsaka ito'y sinubo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may natirang kaunting mumo sa gilid ng labi ng dalaga. Napansin ito ni Steven. Nang hindi nag-iisip, dahan-dahang itinaas ng binata ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang hinalaki para dahan-dahang ipunas sa gilid ng labi ni Linda. Napatigil sa pagmuya si Linda. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo. Napakabilis ng tibok ng puso ni Linda at ramdam niya ang malambot na dampi ng daliri ni Steven. Si Steven naman, tila natutunaw sa mga mata ng dalaga. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka na tila ba may kung anong magnet na humihila sa kanya. Habang nangyayari ang eksenang iyon sa loob, sa labas naman ng pinto, mabilis na nakarating si Christian. Hawak pa rin niya ang bouquet ng bulaklak
habang patingin-tingin sa mga numero ng pinto sa penthouse floor. Nang makarating siya sa tapat ng suite kung saan nandoon ang kanyang kuya at si Linda, napansin niyang master key na nakasabit pa sa tabi ng card reader ng pinto, isang patunay na pumasok nga ang dalawa sa loob. Bakit nakasara ang pinto mula sa loob? Sa loob-loob ni Christian habang unti-unting nakakaramdam ng matinding kaba at selos. Hindi na nag-atubili ang binata. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na kumatok sa pinto. Linda, kuya, nandyan ba kayo sa loob? Sa loob ng kwarto, tila natauhan sina Linda at Steven sa narinig na malakas na katok at boses ni Christian. Mabilis na tumayo si Linda habang si Steven naman napamura ng mahina sa kanyang isip dahil sa naudlot na sandali. Si Christian yun, wika ni Linda sabay takbo patungo sa pinto. Pinagpapapalo niya ito mula sa loob. Christian, nandito kami. Sira yung lock ng pinto. Hindi namin mabuksan mula dito sa loob. Narinig ni Christian ang boses ni Linda na tila natataranta. Bagay na lalong nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Linda. Tatawagan ko ang maintenance ngayon din para wasakin ang lock. Habang hinihintay ang maintenance, nanatili sa labas ng pinto si Christian. Mariing nakakuyom ang kanyang kamao. Alam niyang may kung anong nangyari sa loob bago siya dumating at hindi niya mapigilang makaramdam ng takot na baka tuluyan ng nakuha ng kanyang kuya ang puso ng babaeng minamahal niya. Matapos ang halos 20 minuto, sa wakas ay nawasak din ng mga tauhan ng maintenance ang sirang lock ng pinto. Sa sandaling bumukas ito, agad na bumungad ang nag-aalalang mukha ni Christian. Mahigpit pa ring hawak ang bouquet ng mga bulaklak. Linda, ayos ka lang ba? Walang nangyaring masama sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Christian, sabay hawak sa magkabilang balikat ng dalaga upang ito ay suriin. Ayos lang ako, Christian. Salamat sa pagtawag ng tulong. Medyo naiilang na sagot ni Linda habang dahan-dahang umaatras para alisin ang mga kamay ng binata sa kanyang balikat. Bago pa man makapagsalita uli si Christian, isang mabigat na kamay ang marahas na humawi sa kanya. Pumuwesto si Steven sa pagitan ni Linda at Christian. Madilim ang muka at nag-iigting ang panga. Sabi nang ayos lang siya, diba? At pwede bang wag mo siyang hawakan ng basta-basta? Malamig na utos ni Steven sa kapatid. Nawala ang karaniwang ngiti sa mga labi ni Christian. Sinalubong niyang matalim na tingin ng kanyang kuya. Nag-alala lang ako sa kanya at dinalhan ko siya ng bulaklak dahil alam kong napagod siya ngayong araw. Inabot ni Christian ang bouquet kay Linda. Para sa'yo, Linda. Titingnan pa lang sana ni Linda ang bulaklak nang biglang agawin ito ni Steven at walang pakundangan itong inihagi sa ibabaw ng lamesa sa hallway. Ano ba? Galit na saway ni Christian. Steven, ano bang problema mo? Sita rin ni Linda na naguguluhan sa inasal ng boss niya. Humarap si Steven kay Linda. Baka sa mga mata nito ang halo-halong galit, lungkot at matinding selos na hindi niya na kayang itago. Problema ko? Ang problema ko, assistant kita. Pero bakit parang mas may paki ka pa sa kanya? At ikaw, Christian, huwag mo nang dadaanin sa mga bulaklak at tsokolate ang balak mo. Dahil simula ngayon, hindi ko nahayaang lumapit ka pa sa kanya. At bakit? Ano ka ba sa kanya? Boss ka lang niya. Hamon ni Christian, hindi na rin nagpatalo. Hindi lang ako boss niya. Mariing sagot ni Steven. Humakbang siya palapit kay Christian hanggang sa magkatapat ang kanilang mga dibdib. Ako ang unang nakakilala sa kanya rito. At kung sa tingin mo, hahayaan kong makuha mo siya ng ganoon kadali, nagkakamali ka. Lalaban ako, Christian. Kaya lumayo ka na hanggang maaga. Natigilan ng lahat sa hallway. Maging ang mga staff ng maintenance ay dahan-dahang umalis dahil sa tindi ng tensyon ng magkapatid. Si Linda naman, naiwang nakatayo, gulat na gulat at hindi alam kung paano magre-react sa narinig. Anong ibig sabihin ng lalaking to? Tanong niya sa sarili habang mabilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi na hinintay ni Steven ang sagot ng kapatid. Hinawakan niya ang pulso ni Linda pero may pag-iingat at marahas itong hinila patungo sa elevator. Sumama ka sa akin. Uuwi na tayo. Sandali lang, Steven. Nasasaktan ako. Reklamo ni Linda pero hindi siya binitawan ng binata. Hanggang sa makarating sila sa parking lot at maisakay siya nito sa loob ng kotse.
Tahimik at napakabilis ng pagpapatakbo ni Steven. Ramdam ni Linda ang nagpupuyos na galit nito habang nakahawak ng mahigpit sa manibela. Pagkarating nila sa mansyon, madilim na ang bahay dahil tulog na sina Tita Elena at Tito Roberto. Dinala ni Steven si Linda sa gilid ng hardin kung saan walang makakarinig sa kanila. Sir Steven, ano ba talaga yun? Bakit mo ginawa yun sa kapatid mo? At ano yung mga pinagsasasabi mo sa hotel? Humarap sa kanya si Steven. Sa ilalim ng liwanag ng mga bumbilya sa hardin, kitang-kita ni Linda ang pamumula ng mga mata ng binata. Lumapit ito sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang mabigat nitong paghinga. Hindi mo ba talaga nararamdaman, Linda? O sadyang manhid ka lang? Ang alin ba? Nagsiselos ako. Sa wakas ay isinigaw na ni Steven ang kanyang nararamdaman. Nabitiwan ng kanyang pagiging dominante at parang bata na nagsumbong. Nababaliw ako tuwing nakikita kong nakangiti ka kay Christian. Nung nakatulog ka sa balikat niya sa sasakyan, nung binigyan ka niya ng tsokolate, at nung dinalhan ka niya ng bulaklak kanina, gusto ko siyang sapakin. Napatanga si Linda. Literal na natigilan siya sa kanyang narinig. Gumawa ng isang hakbang paabante si Steven. Dahilan para mapaatras si Linda at mapasandal sa puno ng mangga sa hardin. Ikinulong siya ni Steven gamit ang dalawa nitong braso sa kanyang magkabilang gilid. Alam kong gago ko nung una. Alam kong akala mo nagbibiro lang ako. Pero simula nung gabing sinapak mo ko, hindi mo na iniwan tong utak ko, Linda. Kaya wag mong sasabihin sa akin na boss mo lang ako. Dahil gagawin ko lahat, mapansin mo lang ako. Kahit kailangan ko pang kalabanin ang sarili kong kapatid. Napakalapit ng mukha ni Steven. Sapat na para maramdaman ni Linda ang init ng hininga nito. Ang puso ni Linda ay parang tambol sa bilis ng tibok. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano niya gagamitin ang kanyang tapang. Sir Steven, umayos ka nga. Utal na pakiusap ni Linda. Pilit na iniiwas ang tingin dahil pakiramdam niya matutunaw siya sa tindi ng titig ng binata. Naglalaro ka lang naman eh. Babaero ka, di ba? Baka kapag pinatulan kita, bukas makalawa, iba na naman ang kulungin mo sa mga braso mo. Bakas ang sakit sa mga mata ni Steven sa narinig, pero hindi niya binitiwan ang pagkakakulong kay Linda. Mas lalo pa siyang lumapit, dahilan para mapakapit si Linda sa suot nitong polo. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, inaamin ko gago ko noon. Pero simula nang dumating ka, may tinipon ba akong babae sa opisina? Wala, di ba? Kasi ikaw lang ang gusto kong makita. Kung kailangan patunayan ko sa iyo araw-araw na nagbago na ako, gagawin ko. Huwag mo lang akong itulak para walang karapatan si Christian. Dahan-dahang ibinaba ni Steven ang kanyang mga braso, pero nanatili siyang nakatayo sa harap ni Linda. Naghihintay ng kahit anong sagot. Hindi naman alam ni Linda ang sasabihin. Natatakot siyang magtiwala, pero hindi rin niya maikakaila na may kung anong kislap sa puso niya na si Steven lang ang nakagawa. Pumasok na nga tayo sa loob, lumalamig na ang gabi. Pag-iwas ni Linda, bago mabilis na lumusot sa kabilang gilid at nagtatatakbong pumasok sa mansyon. Naiwang nakatayo si Steven sa hardin, napahawak sa kanyang dibdib at napangiti ng mapait. Kahit kailan, napakahirap mong amuin, Linda, pero hindi ako susuko. Kinaumagahan, maagang nagising ang lahat dahil sa gaganaping engranding pagtitipon para sa anibersaryo ng kumpanya ng mga palmero. Pagbaba ni Linda sa kusina, abala na ang mga catering staff. Pero ang mas nakakuha ng pansin niya ay ang dalawang barako na nakaupo sa magkabilang dulo ng dining table. Si Steven, seryosong nagbabasa ng tablet habang nakasuot na ng kanyang mamahaling tuksido. Si Christian naman ay nasa kabilang dulo. Formal din ang suot nito, ngunit bakas ang puyat sa mga mata. Pagkapasok ni Linda, sabay na nag-angat ng tingin ng magkapatid. Good morning, Linda. Sabay nilang bati, dahilan para magkatinginan ng dalawa ng matalim. Magandang umaga po. Naiilang nabati ni Linda, sabay diretso sa tabi ni Tita Elena, na kasalukuyang nag-aayos din. Linda, iha. Mamayang gabi sa event, gusto kong ikaw ang mag-asikaso sa VIP table ng mga palmero. At nga pala, dahil kasama ka sa pamilya, tabi kayo ng mga anak ko sa upuan. Nanlaki ang mga mata ni Linda.
Tumingin siya kay Steven na ngayon may nakakalokong ngisi sa mga labi at kay Christian na seryoso lang na tumango sa kanya. Naku, mukhang giyera ang pupuntahan ko mamaya, hindi party. Sa loob-loob ni Linda. Sumapit ang gabi ng anibersaryo. Ang ballroom ng hotel na puno ng mga kilalang negosyante, artista at mga mamamahayag. Suot ni Linda ang isang eleganteng pulang gown na regalo naman sa kanya ni Tita Elena. Simple lang ang kanyang ayos, pero dahil sa kanyang tindig, marami ang napapalingon sa kanya. Pag-upo nila sa VIP table, sadyang pumwesto si Steven sa kanyang kanang bahagi, habang si Christian naman, mabilis na umupo sa kanyang kaliwa. Ikinulong na naman siya ng dalawang gwapong palmero. Gusto mo ba ng juice, Linda? Malambing na alok ni Christian, sabay abot ng baso. Ako nang mag-aasikaso sa assistant ko, Christian. Agaw ni Steven, sabay kuha ng baso at siya mismong naglagay ng yelo bago ibinigay kay Linda. O, minom ka. Baka mapagod ka na naman sa mga pa-gentleman ng iba riyan. Pwede ba kayong dalawa? Tigilan niyo ko. Nakakahiya sa mga bisita. Habang nagpapatuloy ang party, isang sikat na business tycoon nang lumapit sa kanilang lamesa kasama ang kanyang anak na binata na si bilyonaryong si Marco. Kilalang playboy si Marco at agad na naituon ang pansin kay Linda. Mr. Palmero, sinong napakagandang binibini na kasama niyo ngayon? Nakangiting tanong ni Marco, sabay abot ng kamay kay Linda. Hi, I'm Marco. Pwede ba kitang isayaw mamaya? Bago pa man maiangat ni Linda ang kanyang kamay, sabay na tumayo sina Steven at Christian mula sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga muka, parehong nagdilim at ang tindi ng aura ng dalawang magkapatid tila nagpatahimik sa paligid. Paumanhin, Mr. Marco. Seryoso at malamig na wika ni Christian. Pero hindi siya pwedeng isayaw ng kahit kanino ngayong gabi. At higit sa lahat, dugtong ni Steven, sabay pwesto sa harap ni Linda upang harangin ito mula sa tingin ni Marco. Assistant ko siya at ang tanging trabaho niya ngayong gabi, manatili sa tabi ko. Kaya humanap ka ng ibang maisasayaw mo. Naramdaman ng buong ballroom ang tensyon. Si Marco naman ay napalunok at dahan-dahang umatras dahil sa takot sa dalawang makapangyarihang magkapatid na tila handang pumatay gamit ang kanilang mga tingin. Nang makaalis si Marco, dahan-dahang lumingon si Steven kay Linda. Bakas pa rin ang matinding selos sa mukha niya. Sinasabi ko sa'yo, Linda, walang ibang lalaking lalapit sa'yo habang nandito ako. Kahit ang kapatid ko, hindi ko siya sasantuhin. Tumingin naman si Christian kay Steven. May kakaibang apoy sa mga mata. Tingnan natin kung sinong pipiliin niya sa huli, kuya. Napatingin sa dalawa si Linda. Napabuntong hininga at napahawak sa sumasakit na ulo. Tatang, tulungan mo ko. Mukhang mas mahirap yata itong trabahong pinasukan ko kaysa sa mag-araro sa bukid. Matapos ang mainit na tagpo, hindi na mapakali si Linda. Ang tindi ng tensyon sa pagitan ni Steven at Christian ay tila isang bombang nagbabadyang sumabog anumang oras. Kahit anong iwas niya, alam niyang hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkakagulo ng pamilyang nagmagandang loob sa kanya at sa kanyang tatang. Nang sumunod na gabi, pagka-uwi galing sa hotel, napansin ni Linda na mag-isang nakaupo si Christian sa may beranda ng mansyon. May hawak na tasa ng kape habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang muka, bakas ng malalim na pag-iisip. Huminga ng malalim si Linda at dahan-dahang naglakad papalapit. Christian? O Linda, bakit gising ka pa? Hindi ka ba napagod sa trabaho? Hindi ako makatulog eh. Christian, gusto ko sana magpasalamat sa lahat. Sa mga tsokolate, sa bulaklak, at sa pag-aalaga mo sa akin simula nang dumating ako rito. Sobrang laking bagay nun para sa isang probinsyanang katulad ko. Tinitigan siya ni Christian at sa mga mata ng binata ay unti-unting rumihistro ang lungkot. Kilala niya si Linda. Alam niya kung paano ito magsalita kapag may mabigat na gustong sabihin. May kasunod yan, Linda, di ba? Napayuko si Linda, pinaglalaruan ng kanyang mga daliri. Christian, napakabuti mong tao. Sobrang swerte ng babaeng mamahalin mo balang araw. Pero ayokong magsinungaling sa'yo. Ayokong bigyan ka ng pag-asa. Dahil alam kong hindi ko mapapanindigan yun.
Isang mapait ngunit tanggap ng ngiti ang lumabas sa mga labi ni Christian. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tumingin sa madilim na langit. Alam mo Linda, matagal ko nang napapansin. Tuwing sinisermonan ka niya, kahit mukha kang inis na inis, iba ang kislap sa mga mata mo. At tuwing nasa panganib ka, ang pangalan niya agad ang hinahanap mo. Si Steven talaga, di ba? Hindi nakapagsalita si Linda. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamalinaw na sagot para kay Christian. Tumayo si Christian, lumapit kay Linda at marahang tinapik ang balikat nito. Huwag kang magalala, hindi naman ako galit. Masakit oo pero mas ayoko makitang nagkakagulo kayo dahil sa akin. At higit sa lahat, gusto kong maging masaya ka. Simula ngayon, ituturing na kitang tunay na kapatid. Hahayaan ko na si Steven na mag-alaga sa'yo. Dahil alam kong sa kanya ka lang liligaya. Christian, salamat. Sobrang salamat. O huwag ka nang umiyak. Baka isipin ni Kuya inaaway kita. Baka sapakin pa ako nun. Biro ni Christian para gumaan ng kapaligiran. O sige na, pumasok ka na sa loob at may kailangan ka pang kausapin. Pagpasok ni Linda sa sala, laking gulat niya nang makitang nakasandal si Steven sa may hagdanan. Naka-cross arms ito. Madilim ang muka at halatang kanina pa nagmamasid. Anong pinag-usapan ninyo? Malamig na tanong ni Steven. Bagamat may takot sa kanyang boses na baka napili na ng dalaga ang kapatid niya. Bago pa man makasagot si Linda, pumasok na rin si Christian mula sa veranda. Huminto siya sa tapat ng kanyang kapatid at seryoso itong tinitigan. Ang dalawang magkapatid ay muling nagkatapat, ngunit sa pagkakataong to, wala nang galit. Bro, I'm stepping down. Hindi dahil sa takot ako sa'yo, kundi dahil alam kong ikaw ang laman ng puso niya. Kaya pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Dahil kapag binalikan mo ang pagiging babaero mo, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Steven. Tumingin siya kay Christian at pagkatapos ay kay Linda na nakayuko lang at namumula ang mga pisngi. Napalunok ang panganay na palmero bago tinapik ang braso ng kapatid. Salamat Christian. Pangako hindi mo to pagsisisihan. Humiti si Christian at tinapik din ang balikat ni Steven. Sa wakas, ang hidwaan ng magkapatid ay natapos sa isang maayos at tapat na pag-uusap. Naglakad na paakyat si Christian sa kanyang silid. Iniwan ng dalawa sa malawak na sala. Nang makaalis na si Christian, binalot ng katahimikan ng buong paligid. Lumapit si Steven kay Linda. Dahan-dahan na tila ba, natatakot na baka ito ang tumakbo palayo. Linda, totoo ba ang sinabi ni Christian? Ako ba talaga? Humarap si Linda kay Steven. Nakita niyang lalaking nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Ang lalaking akala niya, bastos at walang modo. Pero siyang nagparamdam sa kanya kung paano pahalagahan at protektahan tulad ng isang prinsesa. Oo, buwisit ka. Diretsahang sagot ni Linda habang may luhang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang ngiti. Ikaw nga, ewan ko ba kung anong gayuma ang pinakain mo sa akin. Araw-araw kitang binabantayan para lumayo sa mga babae mo. Hindi ko namamalayan. Ako na pala tong gustong lumapit sa'yo. Para namang nabunutan ng dambuhalang tinik sa dibdib si Steven. Sa sobrang tuwa, hindi niya na napigilan ang sarili. Mabilis niyang hinawakan ng bewang ni Linda at binuhat ito pataas sabay ikot sa gitna ng sala. Sir Steven, ibaba mo ko. Baka magising si na tita. Saway ni Linda na natatawa na rin sa sobrang excitement ng boss niya. Ibinaba siya ni Steven pero hindi binitiwan ng kanyang bewang. Ikinulong niya ang mukha ng dalaga gamit ang kanyang mga palad. Tinitigan niya ito ng may buong katapatan at pagmamahal. Salamat Linda. Pangako sa'yo, tapos na ang buhay babaero ko. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko habang buhay. Dahan-dahang inilapit ni Steven ang mukha niya. At sa pagkakataong to, hindi na umiwas si Linda. Marahan nilang pinagsaluhan ng isang matamis at puno ng pagmamahal na halik sa gitna ng tahimik na gabi. Matapos ang gabing iyon ng pag-aaminan, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga palmero. At kung dati aso't pusa kung magsagutan sina Linda at Steven, ngayon naman halos lang gami ng bawat sulok ng bahay dahil sa nakakatunaw na mga tinginan at palihim ng ngitian ng dalawa. Kinabukasan,
Habang nag-aayos si Linda ng almusal sa kusina, biglang sumulpot si Steven mula sa likod niya at marahang ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Good morning," bulong ni Steven na may kasamang malambing na ngisi. Napakunot noo si Linda pero hindi mapigilan ang pamumula ng mukha niya. Hinampas niya ito ng magaan gamit ang hawak niyang sandok. "Sir Steven, umayos ka nga. Baka makita tayo ni na Tita Elena. Tsaka pakiusap lang, huwag mo kong kindatan dyan. Baka isipin nila, pinababayaan ko ang trabaho ko." "Anong Sir Steven? Sabi ko sa'yo Steven na lang ang tawag mo sa akin kapag tayo lang dalawa, di ba?" Pagmamaktol ng binata na parang bata, sabay yakap ng bahagya sa bewang ni Linda. "At saka mas masipag ka pa nga sa lahat ng staff ko eh. Binabantayan mo ang kumpanya. Binabantayan mo pa ang puso ko." Naku, umagang umaga, napakabulero mo talaga." Eksakto namang pababa na ng hagdan si Christian. Sandaling napatigil ang nakababatang kapatid nang makita ang eksena sa kusina. Bakas pa rin ang kaunting kirot sa kanyang puso, ngunit mas nanaig ang kanyang pangako. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang pinakamalawak na ngiti at tuluyang lumapit. "Mukhang napakatamis naman ang almusal natin ngayon ah." Biro ni Christian sabay upo sa dining table. Mabilis na kumala si Linda sa yakap ni Steven. Medyo nahihiya pa, pero si Steven ay ngumiti lang at inakbayan si Linda sa harap ng kapatid niya. Tumingin si Christian kay Steven ng seryoso, ngunit may kasamang pagtanggap. "Mukhang maayos na ang gising mo ngayon ah. Tandaan mo yung usapan natin kagabi ah. Subukan mo lang na paiyakin si Linda. Handa ko pa ring bawiin ang lisensya ko para pormahan siya." Natawa si Steven at tinapik ang balikat ng kapatid. Hindi mangyayari yan, Christian. Makakaasa ka." Sa simpleng palitan ng salitang yon, tuluyan ang nagkaayos at bumalik ang dating samahan ng magkapatid. Makalipas ang ilang linggo, napagpasyahan ni na Steven at Linda na bumisita sa probinsya. Ito ang unang pagkakataon na babalik si Linda simula nang mamasukan siya sa Maynila at kasama pa niya ngayon ang kanyang formal na kasintahan. Todo ang kaba sa dibdib ni Steven habang nagmamaneho patungo sa munting tahanan ni Linda. Ang sasakyan ay pumarada sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Pagkababa pa lang nila, agad na sumalubong ang nakababatang kapatid ni Linda na si Buknoy. Kasunod si Tatang na may hawak pang tansi ng pangingisda. "Ate Linda!" Sigaw ni Buknoy sabay takbo at yakap sa kanyang ate. "Tatang!" Patakbong lumapit si Linda at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. "Kamusta po kayo rito? Miss na miss ko na po kayo." "Mabuti naman kami anak. Ang laki ng tulong ng pinapadala mo. Kaya nakakabili na kami ng sapat na pagkain at gamot." Nakangiting saad ng kanyang ama bago na ituon ang pansin sa gwapong lalaking nakatayo sa likod ng kanyang anak. "O iha, sino naman siya? Siya ba ang anak ng mag-asawang palmero?" Humarap si Linda kay Steven at hinawakan ng kamay nito, isang senyales na nagbigay ng lakas sa loob ng binata. Lumapit si Steven at dahan-dahang yumuko upang kunin ang kamay ng matanda upang magmano. "Magandang araw po, Tatang. Ako po si Steven, ang panganay na anak ni na Roberto at Elena. At narito po ako ngayon para formal na magpakilala sa inyo bilang kasintahan ng anak nyo." Napatitig si Tatang kay Steven. Seryoso ang kanyang mga mata na tila binabasa ang pagkatao ng binata. Si Buknoy naman napanganga sa gilid. "Kasintahan? Iha, akala ko ba ipinunta mo roon ay trabaho? Paanong naging magkasintahan kayong dalawa ng anak ng amo mo?" Huminga ng malalim si Steven at siya na ang sumagot. "Tatang, alam ko pong marami kayong narinig na hindi maganda tungkol noon sa akin at inaamin ko pong naging magulo ang buhay ko. Pero simula nang dumating si Linda, siya nang nagpabago sa akin. Siyang nagturo sa akin kung paano maging seryoso sa buhay at kung paano rumespeto. Mahal ko po ang anak nyo at narito ako para hingin ang pahintulot ninyo na ligawan at talagaan siya ng formal sa harap ninyo." Nabalot ng katahimikan ang munting bakuran. Tumingin si Tatang kay Linda at nang makitang kislap at labis na kaligayahan sa mga mata ng anak, alam ng matanda na tapat ang lalaking nasa harap niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tatang bago ngumiti ng bahagya. "Iniligtas ko ang mga magulang mo dahil iyon ang tama.
Hindi ko akalain na ang magiging ganti pala roon ay ang pagdating ng lalaking mag-aalaga sa anak ko habang buhay. O sige, basta tiyakin mo lang na hindi mo pa iiyakin ang aking dalaga. Dahil kahit matanda na ako, kaya ko pa ring humawak ng itak. Opo tatang, pangako po yan. Nang hapong yun, habang nakaupo si Linda at Steven sa tabing dagat, malapit sa bahay ni Tatang, pinanonood nila ang unti-unting paglubog ng araw. Nakasandal ang ulo ni Linda sa balikat ni Steven, habang ang kanilang mga daliri mahigpit na magkahawak. Sinong mag-aakala, no? Unang gabi ko pa lang sa mansyon nyo, pinagkamalan mo na akong isa sa mga babae mo. Akala ko talaga nun, katapusan ko na o kaya naman makakapatay ako ng tao. At sino namang mag-aakala na ang babaeng nanakit sa akin nung gabing yun, ang siya palang magiging kahinaan at lakas ko ngayon. Ang galing ng tadhana, Linda. Iniligtas ni tatang ang magulang ko para mailigtas mo naman ako mula sa sarili kong mga pagkakamali. Humarap si Linda sa kanya, kitang-kita ang ganda niya. Mahal kita, Steven, kahit na napakasutil mo minsan. Mahal na mahal din kita, Linda. Araw-araw kitang babantayan, tulad ng pagbabantay mo sa akin. Sagot ni Steven bago dahan-dahang iniyuko ang kanyang ulo para idikit ang kanyang labi sa labi ni Linda. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 2 taon na yon, marami ang nagbago. Si Steven ay naging isang ganap at responsabling CEO ng kanilang kumpanya. Malayo sa dating imahe ng isang lalaking walang inatupag, kundi magpakasasa sa karangyaan at mga babae. Si Christian naman ay nahanap na rin ang kanyang sariling kaligayahan nang makilala ang isang arkitekto na kasosyo ng kumpanya. At si Linda, natapos niya ang kanyang pag-aaral sa tulong ng pamilya Palmero. At ngayon ay katuwang na si Steven sa pamamahala ng hotel. Ngunit ngayong araw, hindi corporate attire ang suot ni Linda. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid ng isang simbahan. Suot niya ang isang napakagandang puting gown, ngunit pinanatili ang simple lang upang umaayon sa kanyang natural na ganda. Hawak niya ang isang kumpol ng mga sariwang puting rosas. Anak, nilingon ni Linda ang pinto at nakita ang kanyang ama na si Tatang. Suot ang isang formal na barong Tagalog. Katabi nito si Buknoy na binata na rin at naka-Amerikana. Bakas ang luha sa mga mata ng matanda habang nakatitig sa kanyang panganay na dalaga. Tatang, patakbong lumapit si Linda at marahang niyakap ang ama. Pilit iniingatan ang kanyang make-up. Napakaganda mo, anak. At kung buhay lang ang ina mo, tsak na kanina pa yun humahagulgulo sa tuwa. Hindi ko akalain na ang munting dalaga ko sa probinsya ay isang ganap na nirerespetong babae na ngayon. Salamat, Tang, dahil sa kabutihan ng puso niyo, kaya ako narating to. At salamat po dahil pinagkatiwala ninyo ko kay Steven. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Ang mga bisita, ang pamilya Palmero ni Tita Elena at Tito Roberto at si Christian na tumatayong best man, sabay-sabay na nag-angat ng tingin. Ngunit ang pinakamasayang mukha sa lahat ay ang lalaking nakatayo sa dulo, si Steven. Nakasuot ito ng isang napakagandang itim na tuksido. Habang dahan-dahang naglalakad si Linda sa gitna ng pasilyo, hawak ang braso ni Tatang, hindi na napigilan ni Steven ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang puso nag-uumapaw sa pasasalamat dahil ang babaeng dating nagpabagsak sa kanya sa sahig ng mansyon ay ang babae ring magiging asawa niya. Nang makarating sa dulo, iniabot ni Tatang ang kamay ni Linda kay Steven. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko, Steven. Salamat po, Tatang. Hindi ko po siya pababayaan. Seryoso tapat na sagot ni Steven bago hinarap si Linda at binigyan ito ng isang napakatamis na ngiti. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng kanilang mga panata. Nagsimula si Steven na hinawakan ng magkabilang kamay ni Linda habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata nito. Linda, nung unang gabi nating magkita, akala ko ikaw ang pinakamalaking kamalasan sa buhay ko dahil sa tindi ng tapang mo. Pero habang lumilipas sa mga araw na binabantayan mo ko, na-realize ko na ikaw palang pinakamalaking biyaya na binigay ng langit sa akin. Tinuruan mo akong rumispeto, tinuruan mo akong maging totoong lalaki, at tinuruan mo akong magmahal ng tapat. Simula ngayon, hindi mo na kailangan maging tagabantay ko. Dahil ako naman ang magiging kakampi, tagapagtanggol at asawa mo habang buhay. Mahal na mahal kita. Naiyak na rin sa narinig si Linda.
Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang lakas ng loob nang siya naman ang magsalita. Steven, pumasok ako sa pamilya ninyo para magtrabaho, para maging bodyguard mo laban sa mga babae mo. Pero sino bang mag-aakala na ang lalaking pinatulan ko nung unang gabi dahil sa kalasingan ay ang siya palang lalaking rerespetuhin at mamahalin ko ng higit pa sa sarili ko. Salamat sa pagbabago, salamat sa paglaban sa akin, at salamat sa pagmamahal sa pamilya ko. Ngayong araw, opisyal ko nang isinusuko ang sarili ko dahil simula ngayon, ako na ang magiging reyna ng puso mo. Mahal kita, Steven. At ngayon, dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Steven ang belo ni Linda. Hinawakan niyang bewang nito at marahang iniyuko ang sarili para idikit ang kanyang mga labi sa labi ng kanyang asawa. Isang halik na puno ng pangako, katapatan at wagas na pagmamahal. Ang buong lugar ay napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan ng kagalakan. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng isang simpleng pagtitipon sa tabing dagat kung saan ginanap ang reception. Habang ang mga bisita ay nagsasayawan at nagsasaya, palihim na lumabas sina Linda at Steven patungo sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw. Nakasandal si Linda sa dibdib ni Steven habang yakap siya nito mula sa likod. Ang hangin ng dagat, banayad na humahaplos sa kanilang mga muka. Mrs. Linda Palmero, bagay na bagay sa'yo. Natawa ng mahina si Linda at nilingon ng kanyang asawa. O ngayon na mag-asawa na tayo, baka naman bumalik ka sa dating gawin mo ha. Tandaan mo kahit kasal na tayo, hindi pa rin nawawala ang lakas ng tuhod ko. Niyakap siya ng mas mahigpit ni Steven at hinalikan ito sa noo. Kahit kailan, hindi ko gagawin yun, my love. Takot ko na lang sa asawa kong maganda. Ang puso ko sa'yo lang. Ngayon bukas at magpakailanman.